Yan mga kamikaniko, update din ay sa ating binibuild na RX-3 135. Pare, nasa likod ka mga kamikaniko. At pakikita ko sa inyo yung mga hindi ko napakita sa inyo na ikinabike. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan mga kamikaniko, yan, hindi ko na napakita sa inyo rin pagkakabit na rin carbon rim na are. Yan, binili na nga pala rin na may-ari ng carbon rim. Strong din ang brand. Ayan. Kasi kabit na natin yung mga headlight. Itong Yamaha emblem. Tapos yung manubela, ayan. Kabit na nga natin pala ng maganda. Yung shifter, ayan. I-convert na natin yung shifter na TRC. Hindi ko na napakita sa inyo yung vlog nito. Ayan, naka-shifter na tayo. Mga kamekaniko. Abang-abang pa tayo dito sa kanyang block. Kasi pinamachine shop ko pa rin to, hindi ko pa rin nakakabit. Iniintay ko pa rin yung swing arm. Papalitan din ang swing arm to mga kamekaniko nung may kanya. Ayan, nakabit na natin tong sprocket nya. Ayan, log pa pero kaya log pa yan mga kamekaniko ko. Ay magpapalit tayo ng may binili yung may-ari nito na tawag dito CNC plan shop. Yan, may CNC plan shop to mga kamekaniko. Yan, ito yung strong rim nya, napakaganda. Tapos ang gulong, comment nyo na lang yung gulong nito ay Satan. Mahal daw to, sabi nila mahal. Hindi natin alam, nilalanggam na nga. Kasi hindi tayo nakakapag gawa pa dito ulit sa ating binibuild. Ayan. Tapos tong rotor disc na to, wasak din to mga kamekaniko, papalitan din to. May ventilated disc na to mga kamekaniko. Nasaan ba yun? Ito nandito. Ito pa yung mga ibang pyesa nya, no? Ayan. Ito ventilated disc. Ito yung pipe yan. Yan yung pipe. Ayan. Ito yung Brembo na ventilated. Yan. Convert ulit natin yan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na radiator nya. Yung BRD yan. Yan. Ayan, tanggalin muna natin yan. Ito pa yung mga pina-dip carbon nya. Ayan. Pina-dip carbon. Kakabit pa rin natin. Ayun nga pala, mayroon pa nga pala tayo din yung stab. Ayan. Ito yung fitment check of sinasabi ng iba, yung mga fittings daw, yung mga fit. Yan. Hindi pa kasi nung maiigpit to kasi kagagawa pa lang din natin. Pero ito na yung tsura nya. Ayan, oh. Nilagyan lang natin ng aluminum dito mga kamekaniko ko. Ayan, oh. Tapos dito, meron lang akong pinatorn dito na medyo maliit na bakal na may thread sa loob. Ayan. Tapos hinihinang natin dyan sa chassis. Di ba? Magandang tingnan. Oh. Same lang siya ng sa shifter. Ganon din lang yung pinagawa ko sa shifter. Ayan, oh. Yan. Totally ako lang din ang nagawa niya yung anong yan, malaking ehe ng export, tapos tinidan ko lang, nag-thread lang ako dito sa eheng to para may thread tong tornilyong to. Yan. Ito yung fitment niya. Pati yung TRC, yan, TRC na side stand, kinabit na rin natin. Yan. Ganda. Sa kabila, ito, babaguhin pa rin natin to mga kamekaniko. Yan, medyo masikip eh. Wait lang. Yan to. Kasi meron siyang, papalitan din natin to ng brake panel na naka CNC din yan. Ito. Yan, papalitan din natin yan. Yan, naka Nui Racing. Ito, lalagyan din natin ng switch mga kamekaniko. Abangan nyo, tuturuan ko kayo kung paano lagay ng kung paano yung diskarte ko dito sa kanyang shifter na mayroong switch yan. Kasi i-wiring din natin to. I-rewiring natin mga kamekaniko. Papalitan natin. Hindi kasi ako naggawa nito mga kamekaniko. Yun, oh. Hindi ako naggawa. Kaya ang gagawin natin, i-rewiring natin to. Tapos yung battery aayusin natin ng maganda. Yan. Yung nickel caliper nya. Siguro magko-convert pa tayo dito.
ng disc. Pag nagkabit tayo ng disc na malaki, yung ventilated, yan. Nagko-convert pa siguro tayo dito, parang magkakating tayo dito ng kaperaso dito sa loob. Yan. Kasi parang malapad yun eh. Tapos may quick release na rin to. Yan. Lalagyan na rin natin ng quick release. Ito na yung tindig niya mga kamekaniko. Yung black, yan nga sinasabi ko, hindi pa tayo masyadong dyan sa black kasi marami pang kulang. Kasi yung swing arm. Pero malaki ng pinagbago, hindi gaya nung dati. Yan. Tsaka tapos, sentro na rin yung gulong niya. Oh. Sentro na rin. Although meron konti, pero okay na yan. Hindi gaya nung dati dinala. Yan. Tapos meron din itong mga bago na tawag dito, Koken. Yan, kakabit din natin yung bago nito, yung Koken. Tapos yun nga, yung dashboard, digital, palitan natin din to. May dashboard din to. Pina-ano din niya. Pina-deep carbon. Yan, oh. Hindi ko alam kung sino naggawa nito, kaya hindi ko masya-shoutout. Hindi ako nagawa niyan. Yan, ito yung mga ibang pyesa pa niya. Marami pa to dito. Yung red valve, malaki. At pakita ko pala sa inyo yung play nung ginawa natin na tawag dito. Ollins na stub. Yan. Yung tong play niya. Yan. Ganda ng play. Okay naman yung play mga kamekaniko. Yung natunog wiring ha. Wiring yung natunog oh. Ay ipit. Pakita natin sa side view. Side view. Yan. Ganda naman. Hindi naman siya nalapat. Yan. Ewan ko kung legit to, hindi ko alam sa may-ari, pero tingin ko parang legit. Paano ba ito malalaman kung legit? Yan, oh. Hindi kasi ako familiar sa mga gantong build. Pinasa lang sa akin, kaya yan. Medyo nangangapa pa tayo. Pero okay naman yung gawa natin, sabi ng mga mahihilig sa show, sabi ng mga pinsan ng may-ari nito, okay naman yung pagkakapit ng ating mga ginagawa. Tulad nito shifter, oh. Tingnan nyo. Ang shifter niyan ay pang rider, ang alam ko, rider. Yan, TRC na shifter. Yan. Okay naman siya. Ano pa mong papakikita ko sa inyo? Ito lang yung mga kinabit ko ito. Nakita nyo na naman kung paano ko ito kinabit. Saka yung shock. Bali yung shock nga pala nito, yan nga, ay puputulan nga pala ulit natin. Puputulan nga pala ulit natin na rin dahil bumili siya ng aluminum na extension shock na aluminum. Mangyayari para hindi na siya bumili ng pang wave na shock o na inner, ay puputulan lang ulit natin gaya ng ginawa natin nung una. Siyempre para less gastos din yung may-ari mga kamekanika. Diba? Napakaganda. Ang bore nga pala na ito sa inyo, ang black nga pala na ay water cool. Ang bore nito ay 59 mm. Yung black. Yan, may piston na rin yan nandyan sa loob. Nakakabit na rin natin yan pagka tayo ay nakaluag-luag sa trabaho. Ito lang muna yung update ko sa inyo dito sa ating binibuild na RXT 135. Parang tansya ko mga kamekaniko ay pahihirapan tayo din nung water cool. Yan. Hindi ko pa alam kung paano diskarte kasi napakaliit ng clearance para magkasya dito. Pero susubukan natin na kayanin kung saan man mangyayari. Yan. Tapos maglalaitin pa tayo dito nung kanyang cover. Yung cover na pula, may cover din yan dito eh. Diba? Ano? Napakaganda. Update ko kayo ulit mga kamekaniko pag magpapandar na tayo o kung magwawiring na tayo. Yan, CNC din ba tawag dito na throttle. Yan. Iniintay na nga rin pala na may-ari na mabuo to. Iniintay ko pa rin lang yung swing arm na pampalit kaya hindi ako makapagsimula. Kasi ito, ako din lang ang nagpaganda ng convert nito. Ngayon, papalitan ulit ng may-ari kaya another convert tayo. Kasi ang ilalagay niya ay TRC. Straight TRC na daw ang gagawin niya. Kaya yun,
Siyempre, para hindi nga naman maging chapsuy yung kalalabasan ng kanyang unit. Yan. TRC butterfly, TRC shifter, TRC side stand. Yan, pati mga ano, papalitan din nga pala yung shock. Yan. Yan, ito na yung update ko sa inyo mga kamekanika. Okay naman siya. Napakaganda. Ayan mga kamekanika, hanggang din nila ang ating video at medyo napapahaba na. Di mga kamekanika, arin na ang ating gagawing part 3. Ay di yan. So baybayan niya mga kamekanika, yung pyesa na ikakabit natin din ay sunod. Yung iniintay ko nga lang pala yung mga swing arm. Tapos yan, mag-wiring tayo o mag-DIY wiring tayo dito kasi pangit yung harness na nabili. Di abang-abangan nyo na lang mga kamekanika at sana hindi kayo manawa sa pagsubaybay sa akin. Dinay sa ating binibuild na RXT 135. At hanggang din na lang mga kamekanika. Peace out!